Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay. Lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. Is Lord. All over the world. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. No? So, okay. Gusto kong i-share sa inyo. Ito yung aking sinishare for the last Sundays. It's all about trusting God beyond understanding. Madali pong sabihin ang magtiwala sa Diyos, pero kapag kailangan mong magtiwala, ay para bagang napakahirap na nang gawin. So very common, madaling sabihin, magtiwala ka sa Diyos, pero para bagang hindi natin na ibibigay yung totoong pagtitiwala sa Diyos. So ngayong hapon, let me encourage you and challenge you to truly trust in the Lord beyond our understanding. Higit sa ating kayang isipin pag tayo ay nagtiwala sa Diyos. So let us read our text in this very familiar verse sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Trust in the Lord. Mabagal lang po, mabagal. Huwag kayong nagmamadali. Kung nagbabasa ng Bible, dapat mabagal. Amen? Amen. Namdam ang salita ng Diyos. Okay, let us read. 1, 2, 3. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Basahin natin sa Amplified Version, Amplified Bible. Ganito po ang pagkaka-render. Basahin po natin ulit. Trust in and rely confidently on the Lord with all your heart, and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know and acknowledge and recognize Him, and He will make your path straight and smooth, removing obstacles that block your way. Palakpakan natin ang ating Panginoon. The Lord will bless the reading of His words. Yumuko po tayo sandali at tayo po'y manalangin at magpasalamat. Hallelujah! Kami po, Diyos, ay nagpupuri, dinadakila ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. There is no other God except you, O Lord Jesus. You are the King of all the earth. You are the Lord of our life. You are the Lord of our situation. You are the Lord, O God, of what is happening around the world, in our nation, in this nation, and in every nation of the world.
you are the Lord. And every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Ngayong pong hapong ito, nagpapasalamat kami. Malaya kaming nakasasamba sa inyo. Malaya kaming nakapakikinig ng iyong salita. Maraming tao ay walang panahon sa inyo, Panginoon. Subalit kami ay nagpapasalamat. Kami ay tinawag mo at dinala mo kami sa iyong presensya dahil meron kang dakilang layunin at plano sa aming mga buhay. Kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon. Tanggalin mo ang anumang maaari maging hadlang upang hindi namin matanggap ang kapahayagan ito. Linisin niyong patuloy ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, and by the power of the Holy Spirit, bigyan mo kami ng kaunawaan, kapahayagan na siyang magpapataas ng antas ng aming pananampalataya. At kami ay matututong magtitiwala sa inyo ng buong puso, higit sa aming iniisip, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, ang aking buhay. Daluyan mo nawa ako ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na spirito. At walang ibang maitaas, walang maging sentro, O Lord, ng atensyon, malibang ikaw sa lugar na ito. Cover us tightly with the blood of Jesus. At patuloy niyong hipuin ang management, Lord, na lagi kaming payagan na makagamit sa lugar na ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nananampalataya po kami, in your time, in your own way, gagamitin namin lagi ang mas malaking lugar, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. We thank you, we bless you, continue to minister to the needs of everyone. Ano man ang problema, sakit, karamdaman, mga desisyong kailangan gawin, o mga prayer requests, Lord, as we listen to your word, we pray na kami ay katagpuin mo, O Diyos, at the point of our need, O Lord God. We declare victory, we declare the complete defeat of Satan and all his host in this place, because we are covered by the blood of Jesus. We honor you, and we bless you. We give up to you all the glory, honor, and praise. And everybody will say, Amen. Another clap of praise for our Lord. Praise God. Trust in God beyond understanding. Ang tunay na pagtitiwala ay nagsisimula kapag hindi ginagamit ang sariling kaunawaan. Okay? So, 2 parts po itong aking isi-share sa inyo. Una ay yung tinatawag na the futility of our own understanding. Why we cannot rely on our own understanding. Sa pagtitiwala sa Diyos, bakit hindi tayo dapat manahan sa ating sariling kaunawaan? When we say the futility, ito yung walang saysay ang pagtitiwala sa ating karunungan pagdating sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Why? Because the futility of our understanding refers to the limitation, the inadequacy, and unreliability of human wisdom pag ito ay ginagamit natin instead of trusting the Lord. Ang isip, ang pangunawa ay limitado, ito'y kulang, hindi sapat, at hindi reliable pagka ginagamit natin sa pagtitiwala sa ating Panginoon. So, let us look on our outline. Una, why we cannot rely on our own understanding, because our own understanding is limited. It is limited. It is finite or finite, no? God alone is infinite, no? When it comes to the plan of God, the mind cannot comprehend. It cannot comprehend
the whole plan of God sa ating mga buhay. So, ang mind, it cannot see the whole picture of God's plan and purpose. Ang ating isip, hindi niya kayang makita yung big picture ng plano at layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Only God can see the whole process from beginning to end, even in between. Si Lord lang ang nakakaalam nun. Amen? Amen. Kung kayo ay nagtrabaho sa yung from the raw material to the finished product, maraming prosesong dinaanan. Yung dilata, finished product, pero maraming proseso yon na hindi ipinapakita. Di po ba? Like for example, sino rito marunong magbasa ng plano? Plano, plano ng bahay, no? Pero yung iba, hindi marunong magbasa ng plano kung hindi mo pinag-aralan, di ba? Nagpagawa ka ng bahay, may plano yung bahay, ano? Pero ikaw, titira ka lang. Hindi mo nakikita yung buong plano na meron palang expansion hanggang third floor. Kaya may mga abang siya. May abang ng tubo, may mga abang ng drainage, etc. etc. Ikaw, wala kang alam doon. So yung iba, pinuputol, tinatakpan. Diba? So hindi niya alam, may expansion siya. Diba? May expansion. So all you know, ang alam mo lang, ay titira ka, minsan papachiel mo lang yung mga yung mga sira-sira, pero meron niyang magandang plano. Di po ba? May magandang plano. Yung isang maliit na bahay, nung talagang in-expand at nangyari yung buong plano, napakaganda pala ng plano. Di po ba? Napakaganda pala nung nangyari. So, ang Diyos po, He alone can see the whole process. Amen? Ganun din sa buhay po natin. Many times, we base on our decision sa mga sitwasyon sa ngayon. In the present situation, doon tayo nagdidesisyon. Pero hindi natin nakikita yung purpose ng Lord. Amen. Are you following? Amen. So, ganun po ang Diyos. Like for example, God can give you the letter A, the letter B, the letter C, and He can even give you the letter X, the letter Y, the letter Z. But those in between are unknown. Hindi mo alam. Katulad kay Joseph. So hindi niya makita, ang nakita niya lang, yung ipinakita ng Diyos sa kanya, naluluhod sa kanya ang mga tala. Luluhod sa kanya ang buwan at ang araw. At siya ay literally itataas ng Diyos. Pero hindi ipinakita sa kanya na siya ay pararatangan, na siya ay makukulong. Hindi ipinakita ng Diyos yun. Amen? Like sa atin, hindi natin nakikita. Ang tao kasi gusto niya detalyado yung kanyang makikita eh. Kaya nagpapahula. Nagpapahula siya. So tayo ay binigyan ng magandang plano ng Diyos. For I know my plans for you, sabi ng Diyos, they are plans of peace. Pero along the journey, along the process, may mga nangyayari na hindi mo inaasahan. Amen? Sabi doon sa laging sinasabi ni nung nabubuhay pa si Steve Jobs, di ba? You connect the dots. Pag natapos na, you will only understand
And you connect all the dots. Kaya pala. May mga dots pala. Hanggang sa marating mo itong puntong ito. Sabi ng Bible, in Isaiah chapter 55, let us read, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Sabi ng Diyos. Kaya, pagdating sa mga layunin ng Diyos, sa mga iniisip niya sa atin, sa mga plano ng Diyos sa atin, napakataas ng kanyang kaisipan. Like for example, yung bata, di ba? Anak, hindi mo maintindihan, di ba? Hindi maintindihan ng bata. Kasi magkaiba kayo ng wavelength, di ba? Amen. Ng isip. Magkaiba. Kaya habang siya lumalaki, doon niya nauunawaan. Amen? Amen. Kaya kailangan lumalago. Pag hindi ka lumalago, hindi mo maunawaan yung big picture, yung plano at layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Yung bata, umiiyak lang, bakit siya pinagbabawalan, di ba? So hindi niya alam, dinidisiplina siya. Hindi niya alam na siya ay tinuturuan, inihahanda. Amen? It's the same thing sa atin, mga kapatid. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 12, "For now we see only a reflection as in a mirror." Ang nakikita lang natin, yung sarili natin sa salamin. But time will come, we shall see face to face. Now we know in part, now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. So brothers and sisters, we only know in part. Amen? We only know a part of the big picture. Kaya hindi dapat ginagamit ang mind. Because it is limited. It only knows the part. We know in part. Sabi ni St. Paul. It's just a reflection. But later on, in God's perfect time, the Lord will reveal everything to us. Amen? So tayo po, again, we often judge situations based on what we can see today. Pero ang Diyos hindi po ganon. God works according to His eternal purpose. Siguro, kung sa ating mga buhay, babalikan mo yung mga nangyari, ayaw mo na nga balikan eh. Dahil yung mga pangit na nangyari, magmula nung na-born again ka, or even bago ka ma-born again, bago mo makilala ang Panginoong Jesus, may mga nangyari na, especially nung ikaw ay na-born again, may mga nangyayari sa iyong buhay, minsan ayaw mong isama yon kapag ginawa ka ng autobiography. But God uses them all. Amen? Because sabi ng Romans 8:28, and we know that God work together for good. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Lahat. Sangkap lahat yan. Kung sino ka man ngayon, may mga ginamit ng Diyos na mga iba-ibang sitwasyon sa iyong buhay, lahat ng iyon ay nakadagdag. Amen? Kay negative man yan, kay positive man yan, lahat yan ay may purpose. Amen? Because God can use all those things. He works for the good. All things work together for the good. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So when we trust the Lord, we don't use our mind. Because our mind, our own understanding is limited. Hindi niya kayang makita ang buong picture. Kaya nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen? Pangalawa, our own understanding cannot
predict the future? Can you predict the future? Are you sure what will happen tomorrow? Kahit alam mo bukas, Lunes. Amen. We cannot predict the future, mga kapatid. The mind is very limited. Marami na rin nag-predict ng pagdating ni Jesus. Pero lahat yun nag-fail. They cannot predict the future. They cannot predict the actual second coming of the Lord Jesus Christ. They were predicted before. Maraming nagpe-predict. So, we make our plans, mga kapatid, but we cannot control what will happen tomorrow. Amen? Kahit sabihin mong, meron akong 5-year contract. 5 taon pa ako dito sa Japan. Yeah, hindi na po tapos. Pero hindi mo alam, after a year. Hindi na pala, ayaw mo na pala. You cannot predict the future. Amen? Naalala ko, nung ako ay kinausap ni Sister Dory, nung nabubuhay pa siya, asawa ni Brother Eddie, na ako'y madidistino sa Canada. So nagpunta ako sa Canada, mag-isa lang ako, pero nung bumalik ako, kasama ko na ang family ko. Sa Canada, Calgary, doon ako magpapastor, 2003. So sabi nung attorney, binigyan ako ng lawyer at inassist ako sa pag-aasikaso ng mga papers. Sabi nung lawyer, tagalogin mo na lang kasi meron pang English eh. Huwag mo nang pag-enrolin ang mga anak mo dahil pagdating doon, mag-aaral sila doon. Opening ng klase. So hindi ko sila pinag-aral, si Ruth at saka si Joy. Hindi ko sila pinag-aral. Hindi ko sila pinag-enroll kasi inaasikaso yung papers eh. Di ba? So we were so hopeful. Canada, Maple Leaf. Doon ako magpapastor. Siyempre, magandang lugar yun, di ba? So, to make the story short, hindi kami na-aprobahan. Hindi kami na-aprobahan. Deny kami. Lahat. Deny. So, pero pag babalikan mo, may mga pagtuturo ang Diyos. May mga layunin ng Panginoon. Amen? Amen. And so, it's the same thing with all of us. Nung una, nasa Singapore ako, dito na kami, sa Singapore, 8 years. Hindi ko alam, babalik ko pala ako ng Japan. I don't know until then. I cannot boast for the future. Amen? Amen. Meron sinabi dyan ng Bible, si James, basahin po natin. Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city. Spend a year there, carry on business, and make money. Kalkulado mo na yung tutubuin mo. Kalkulado mo na yung maiipon mo. Sa isang taon, meron akong 50 lapang. Kaya, calculated mo. Okay? Sabi sa verse 14, why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? Para ka lang bula. You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ito yung kanyang counsel sa next slide. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and does not do it, it is sin for them. Dinagdag po yung dulo. Pero ang punto niya dyan, do not boast for tomorrow. Amen. Amen? Huwag kang pakakasiguro Amen. na okay na. Yes. Okay na. Meron na akong life insurance. Checkmate. Kompleto na. Checkmate. Okay? Pinaghandaan mo na. Wala namang masama na magplano. Amen? Ang masama, yung parang siguradong sigurado pa.
Sabi ni Proverbs, okay, do not boast about tomorrow, for you do not know what the day may bring. Instead, kung loloobin mo po, Lord. Amen? Always say, Lord, kung loloobin mo po, pangyarihin po ninyo. Amen? Amen. Mahirap yung magpaplano na hindi mo isinasama si Lord sa iyo. Amen. Amen? We cannot predict the future, mga kapatid. Si Lord lang ang nakakaalam nun. Tandaan po natin yan. We cannot trust our mind. We cannot trust even yung mga nag-forecaster na di ba? Ng weather, nagpe-pray di ba? Nagpe-predict na sila ng earthquake dito May big one pang sinasabi. Lahat ng yan mangyayari. But you cannot predict the exact date when. Lahat yan mangyayari. Pagkatapos ng rapture, wala na tayo dito. Amen. Amen? Kasi may sinabi ang Bible during the tribulation period. But what I'm trying to say, mga kapatid, huwag nating ipagmayabang ang bukas. Si Lord lang ang nakakaalam ng kinabukasan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Why we cannot rely on our own understanding? Pangatlo, our own understanding often deceives us. It deceives us. Many times, our thinking focuses only on our own self. Yes. Especially when our mind is not transformed, your mind is not renewed by the Word of God, therefore your reasoning can mislead you. Amen. It can mislead you, mga kapatid. Because the human reasoning can be influenced by your emotion, by your experiences, by your personal preferences, and ultimately because of our sinful nature. Amen. Yan po ang katotohanan ng ating iniisip. Akala natin ang mundo ay umiikot lang sa atin. Hindi natin iniisip yung ibang tao, hindi natin iniisip pag tayo nag-judge. Amen. Ginajudge natin yung tao. Amen. But you don't know what is happening to that person. Amen. You only think about yourself. Amen. Amen. Madalas kong ihalimbawa, hindi po, this is for God's glory. Minsan yung miyembro, yung iniisip ng miyembro, ay hindi katulad ng iniisip ng pastor. Maraming miyembro ay mabilis magsalita at manghusga ng mga taong nasa posisyon. But they don't know what that person thinking. Hindi niya lang iniisip yung isang tao, iniisip niya yung buong kongregasyon. Amen? But you only think about yourself. Sabi nga ng mga pelikula, sabi nung nag-a-aspire na maging presidente, US President, sabi niya, I did not understand until I sit on the seat of the presidency. Nung wala pa siya doon, ano sinasabi niya sa presidente? Ganito gawin mo. Pero nung siya nang umupo, hindi pala ganun kadali. Do you know what I'm saying? Amen? Sino rito ang kinakausap ang sarili niya? Amen. 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 Ano ba, sir? Kinakausap niyo yung sarili niyo o pinapakinggan niyo yung sarili niyo? Same. Ano ang mas maganda? Pinapakinggan ng sarili o kinakausap ang sarili? Pinapakinggan na lang. Pinapakinggan mo ang sarili mo, mga kapatid, lalo kapag ikaw ay hurting, you only hear your hurts, your wounds. You only hear yourself.
Lalo kapag ka may problema ka, sabihin sa ng sarili mo, lumabang ka. Amen. Huwag kang patatalo. Tama ka. Ay, hindi. Yun lang. Laban pwede pa eh. Yung laban kay Lord na yun. Hindi Exodus problema 34 kasi na yun. pinakikinggan ang sarili. Instead na kausapin mo ang sarili mo, oy, mag-behave ka. Amen. Amen. Tahimik ka dyan. Tahimik ka lang. Talk to yourself. Amen? You talk to yourself. Hindi ganyan na mag-isip ang Kristiyano. Amen. Diba? Sinasabi ko sa iyo. Tingnan niyo po, lalo kapag ka spiritually immature, we always interpret our own situation negatively. Sabi ni Jeremiah 17 verse 9, the heart, consisting also the mind, is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? Ang puso kasama ang isip, dinadaya ka. Dinadaya tayo. Mga kapatid, ang ating iniisip. What seems right to us is not always right before God. Kaya, the safest way to guard your mind is by having the mind of Christ. Amen. Sabi ng Bible, we have the mind of Christ. Amen. Kailangan ma-renew ang ating isip ng salita ng ating Panginoon. Amen. Diba maraming instance yan, sila Peter, sabi niya, Lord, gusto mo, tumawag ako ng para paulanin ko ng iglat yung mga yun, di ba? Sabi niya gano'n. Hindi alam kung ano sinasabi ko, sabi ni Jesus. Diba? Sabi ni Jesus, ako ay ipagkakalulo, ako ipahihirapan. Sabi ni Peter, hindi mangyayari sa yan, Panginoon. Dadaan sila sa akin. Sabi niya gano'n. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Get thee behind me, Satan. You only think what is interest of man. You don't think the interest of God. You only think that way. Ang iniisip lang natin kung ano yung makabubuti sa atin, which is, pero kapag kaya nagkakabanggaan sa gusto ng Diyos sa ating mga buhay. So, true understanding comes only when our mind is renewed. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, inutusan po tayo sa Romans chapter 12 verse 2, sabi diyan, sa salita ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Alam niyo, ang kalooban ng Diyos hindi madaling intindihin. Amen. Kapag ka hindi renew ang isip mo, you cannot accept it. You cannot approve it. You will be able only to approve that God's will is good and pleasing and perfect if your mind is renewed. Kaya sabi ng Bible, be transformed by the renewing of your mind. Kasi iba tayo mag-isip, mga kapatid. Iba tayo mag-isip. Pero, unti-unti, dahil tayo lumalago sa Panginoon, nagmamanifest yung mind of Christ. Natututo tayong magpasensya, magpatawad, mag-isip ng kapwa natin sa ikabubuti ng church. Hindi na tayo nagiging selfish. Pero kapag ka hindi renewed ang ating isip, nadideceive tayo ng ating sariling kaunawaan. Tingnan niyo po ang sabi din ni James. Okay? Ano ang ibig sabihin ng wisdom? Who is wise and understanding among you? Sabi niya, sino sa inyo matalino at tama ang kanyang pangunawa? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy, selfish desire or selfish ambition in your hearts,
Do not boast about it or deny the truth. Such wisdom, such kind of understanding does not come down from heaven, but it is earthly and spiritual and demonic. So ang wisdom pala, ang understanding, ay hindi dito sa behavior, Amen. sa attitude, Amen. paano mo ipinapakita, paano ka nagbe-behave. Pero kapag ka, ang laman ng puso mo ay inggit, yung gustong-gusto mo lang ang sinusunod mo, huwag kang pakibalik. Huwag kang magmayabang, sabing ganon. Dahil yung ganyang iniisip mo at inuunawaan mo, hindi yan sa Diyos. Amen. Hindi yan sa Diyos. Yan ay demonic. Yan ay makalupa. Earthly. Worldly. Next line. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. But the wisdom that comes from heaven is first of all a manifestation. Pure, peace-loving, hindi nakikipag-away, considerate, submissive, full of mercy, and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. So, ang wisdom from above, mga kapatid, para tama ang pag-unawa mo pag nagmamanifest yung mga ganyang katangian sa sarili mo. Pero kapag ka nananaig yung gusto mo lang, di ba? May inggit, hindi yan sa Diyos. Amen? Hindi yan sa Diyos, mga kapatid. Kaya, our own understanding often deceives us. Dinideceive po tayo. Kahit ako ho, matagal ng pastor, marami pa rin akong iniisip na alam kong hindi kalooban ng Diyos. Kaya hindi ko sinusunod yung sarili kong iniisip. Amen. I have to pray for it. I have to think about it. Lord, ito ba'y iyo? Kasi mahirap yung emotion-driven ka lang eh. Amen. Dapat wisdom-driven. You have to pray for it, Lord, ito ba'y sa'yo? Baka ito'y ako lang. Baka ito'y ako lang, Panginoon. Baka ito'y gusto ko lang. Amen. So you have to pray for it. Kasi nariyan yung mind natin eh. Kaya ang sinusunod ay ang Espiritu ng Diyos. As many as are led by the Spirit of God. Yun ang sinusunod natin. Amen? Amen. At kapag ka nakakaramdam ka na ng kapayapaan, nakakaramdam ka ng pagpapakumbaba, yun may mga manifestations na alam mong ikaw ay ginaguide ng Lord. Considerate ka, submissive ka, humility, meron. Those were the fruits that you have understanding and that you are wise. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pang-apat, why we cannot rely on our own understanding? Because our own understanding relies on human logic. Naituro ko ito sa prayer meeting. Human logic. Alam niyo ba yung human logic? Yung gusto mo, logical, reasonable. Tama yun. Ganun po ang isip ng tao, mga kapatid. Our understanding demands explanation. But faith rests on the promises of God. Our understanding asks, does this make sense? Yan lagi ang tanong ng isip. Does this make sense? Okay pa ba yun? But parang it does not make sense. Pero yung faith, ang tanong niya, ano ba ang sabi ng salita ng Diyos? Hindi yung sinasabi lang ng sarili mo. Hindi lang yung sinasabi ng isip mo. Because our human mind relies on human logic. Maraming instances sa Bible na ang mga pamamaraan ng Diyos at ang kanyang mga utos
they appeared illogical from human perspective. Pansinin po ninyo, ang mga utos ng Diyos, ang mga pamamaraan ng Diyos sa Bible, para bagang hindi reasonable. Parang illogical naman yun, Panginoon. Nasabihan mo si Abraham na ialay niya ang kanyang mahal na nag-iisang anak na ipinangako sa kanya ng Diyos na sa pamamagitan ni Isaac, dadami ang kanyang lahi. Pero sabi ng Diyos, dalhin mo ang iyong anak. Lord, bakit naman? Ibinigay mo sa akin yun, Panginoon. Ito lang ang anak ko. Di ba sabi mo, sa pamamagitan ni Isaac, dadami ang aking lahi? Bakit mo kinukuha, Panginoon? You see? But Abraham, hindi po siya ganun mag-isip. Ang kanyang pag-iisip, alam ko, buhay ng Diyos yan eh. Kahit hingin niya yan eh. Diba? Because he was so convinced about the promises of God. Si Gideon, sa Bible, si Gideon, tinawag siya ng Diyos para pangunahan ang bayan ng Israel laban sa mga Midianites. 100,000. Inipon niya ang kanyang kawal, only 32,000. Lalaban sila sa hundreds of thousands. Sabi ng Diyos, Gideon, bawasan mo yan. Marami kayo. Lord, ang daming kalaban namin mga kabayan. Bawasan mo. Baka pag nanalo kayo, sabihin nyo, kayo ay magagaling. You know that story in the book of Judges? Na-reduce 300. 300 na lang. Sabi ng Diyos sa kanya, sige, baba na kayo. Seemingly illogical from human perspective. How can you understand that? Hindi po ba? Sabi ng Diyos kay Joshua, lumusog kayo sa Jericho. Lumusog kayo. I-conquer ninyo. Hindi sila lumusog. Hindi pala yun ang Commandant Lord sa kanila. Ang Commandant Lord, ikutan nyo. Ikutan nyo yung Jericho. 7 beses. Araw-araw. At sa ika-7 araw, kung kailan pagod na sila, umikot kayo ng 7 pa. Tapos ang hawak nila ay mga kung ano-ano lang, di ba? Parang pampatunog. But that's the instruction of the Lord. They never question God. Amen. Amen. Okay, maganda po example si Naaman eh. Yan. Marami kasing utos ang Diyos eh. Pero si Naaman, ang maganda at makaka-relate po tayo. Amen. So to give you a background, ang Israel ay nasa ilalim ng Syria. Okay? At meron silang nabihag na isang babae na naging alipin ni Naaman o DH. DH. Wow. Nagtatrabaho sa asawa ni Naaman. Si Naaman ay kapitan o second in command ng hari ng Syria. Magaling siya, magaling. Pero may ketong siya. May ketong. Madumi ang kanyang balat. Okay? Sabi yung batang Israel na nakuha nila, sabi gano'n, kung alam lang ng employer ko na merong propeta sa Israel, gagaling siya sa kanyang ketong. Binalita niya yun sa hari. Binalita niya sa hari, meron daw propeta na kaya akong pagalingin sa aking ketong. Sabi ng hari, sige magpunta ka, susulatan ko yung hari ng Israel. So sinulatan niya yung hari ng Israel, lumabasa ng hari ng Israel, umiyak siya. Ano ko, Diyos? Diyos ba ako? Kita mo itong taong ito. Talagang gusto ng away lagi. Pinaparaphrase ko lang sa inyo. Nung marinig ni Elisha,
na ang hari ay nagpunit ng damit kasi yun ang morning eh. Simbolo na ikaw ay umiiyak. Pinupunit mo yung damit mo. Bakit ka nagpunit ng iyong damit? Papuntahin mo yung taong yan at para malaman niya na meron Diyos sa Israel. So to make the story short, let us read. When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel, ako na lang po magbasa. Kanina lang po yun. His robes, he sent this message. Why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha, hindi humarap si Elisha. He sent a messenger to say to him, go, wash yourself 7 times. Saan ba yung beach natin kahapon? Batan. Jordan po yan. Ano. Go wash yourself 7 times in the Jordan and your flesh will be restored and you will be cleansed. Amen. Yun ang instruction. Next slide. But Naaman went away angry and said, I thought, akala ko, he would say, he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Are not Abana and Parpar and the rivers of Damascus better all the waters of Israel? Could I not wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. Tama nga naman. Bakit doon sa maruming ilog siya lulubog? Marumi ang ilog Jordan. Marami namang malinis na ilog sa Damascus, Abana, Parpar. Bakit hindi na lang ako doon lulubog? Akala ko haharapin ako ng propeta at siya'y mananalangin sa Diyos niya. At ituturo niya lang yung aking mga ketong sa balat. Magaling ka na! Ganun eh. Ganun mag-isip eh. Diba? Ganun po yung nangyayari minsan sa loob ng church eh. Sasabihin mo, dito lang ako, pwede na mag-Lord dito eh. Diba? Pinaka-forward ka para mag-pray. Ayaw mo lumapit kasi nahiya ka. Diba? Dito na ako, sa TV ka na ako. Word of God din naman yan eh. Diba? Pag pupunta pa ako sa church, makamasahe pa ako doon. May Istanbul lang ako doon. Sa bahay. Oh, Word of God din naman eh. Diba? Minsan ganun po tayo mag-isip eh. Diba? Sige naman ganun. And then, next slide. Pero sabi ng servants niya, they went to him and said, my father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? Ang dali-dali lang ang pinapagawa sa iyo. Yung mahirap, kaya mo gawin. How much more then when he tells you, wash and be cleansed? Siguro nakapag-isip-isip siya. Diba? Ganon din po tayo eh. Basta makinig ka lang, makapag-isip. Oo nga, no? Mas mabuti nga yung nagpapasensya kaysa ako pinagpapasensya. Hindi maiisip mo, ano? Tama naman talaga eh, no? Minsan may pride ka lang eh, di ba? May pride ka lang minsan eh. Pero kapag ka napagtanto mo, eh sineya mo, napagtanto niya, o nga, no? Eh sige nga, gawin ko. So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him. And his flesh restored and became clean like that of a young boy. Because he relied on his own understanding. Kaya hindi siya makasunod. Kaya pag tayo ay nagre-rely sa human understanding, we cannot truly trust God. Amen? Limited. It cannot predict the future. Many times it deceives us. Our mind thinks
logically. Gusto natin naiintindihan natin. Gusto natin naunawaan natin. Amen. Amen. Sa pagbibigay nga lang ng tithes and offering kay Lord, hindi mo ma-reconcile. Pero ba't kayo ibibigay sa ito? Diba? Pinagpaguran ko ito. Wala na nga ako Hindi mo kawalan pa ako. Ano ba sabi ng salita ng Diyos? Yung sinasabi ng isip mo, yan ang sinasabi ng isip mo. Kay Lord, iba Amen. You trust God. Amen? And the Lord will make a way. The Lord will make a miracle in your life. Iba ang mga salita ng Panginoon kaysa sa panuntunan ng mundo. Kay Lord Jesus, if you want to be great, you must be the servant. The first will be the last, and the last will be the first. Ganun po ang mga utos ng Diyos, mga pamamaraan ng Diyos. Kaya nasabi niyang, my ways are not your ways. You trust in me with all your heart. Do not lean on your own understanding. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Marami akong pwedeng sabihin dito, kaya lang, mauubos ang ating oras. But I do trust the Holy Spirit na na-enlighten tayo, Amen. naintindihan natin na itong mind ay hindi ginagamit para magtiwala sa Diyos. Dahil maraming beses ay we cannot understand. Even Abraham, he went even though he did not understand. Praise God. Praise God. So, the second part, why God commanded us to trust Him. Bakit tayo inutusan ng Diyos na magtiwala sa Kanya? Matapos nating marinig na hindi tayo mananangan sa ating mga sariling pangunawa because of those reasons, but why God commanded us to trust Him? You know, if we can understand everything, if we can control and manage our situation, if we can solve all of our problems, we can manage all of our problems, that we are so wise in many things, then you don't need to trust God. Pero hindi you cannot manage all things. Amen? That is why maraming salitang trust in the Bible. Trust in the Lord with all your heart. Because man is incapable, man is limited, inadequate. Only God, who is infinite, full of wisdom, and He knows everything, mga kapatid. That is why we put our trust in the Lord. Number one, mga kapatid, because God knows what is good for us. Amen? It is instinct for every one of us. We think good things. We plan a better life for us and for our family. Instinct po yun. But without God, life will become miserable. Amen. It is miserable, full of regrets in the end. Marami pong halimbawa dyan. History will tell many things about that. Mga kapatid, ang Diyos ang lumalang sa atin, mga kapatid. God made us, and He alone knows what is good and what is best for us. Amen? God wants us to trust Him. Magtiwala tayo sa Kanya because He wants that His will and His plan will be fulfilled in our life. Amen. 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 Kaya dito po pumapasok talagang mahirap magtiwala sa Diyos. Kasi marami tayong plano
Marami tayong gusto. Para bagang yung gusto mo, mas mahigit kaysa sa gusto ni Lord. Amen. Sabi ng Bible, in Proverbs chapter 19, verse 21, Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen. Kaya nga napapahamak dahil sa dami ng gusto. Sa dami ng gusto. Kaya napapahamak ang tao. Lord, salamat po, hindi lahat ng gusto ko ay ibinigay mo. Amen. Amen. Kasi kung ibinigay lahat ng Lord ang gusto natin, baka patay na tayo. Baka napariwara na ang buhay natin. Kasi marami tayong gusto, hindi yun ang gusto ng Diyos. Amen. Sa ating mga buhay. Hindi, Lord, the best to Lord. Lord, the best ito. Hindi, anak, meron lang mas the best sa iyo eh. Hindi, Lord, ito na nga eh. Paano ka ba sa akin? Eh, play ka lang, ako ang pater. Amen. Sabi ng Bible, I am the pater. Kapag yung manuglay, ba't ako ginawa ganito? Hindi, gusto kitang ganyan eh. Yan ang plano ko sa iyo, yan ang layunin ko sa iyo eh. You trust me. Amen. Ito ang tanong. Ang Lord ba pwedeng magbigay sa iyo ng ayaw mo? Amen. Huwag ka rin nyo, kayo lang sumagot ng ganyan. Yes, of course. Eh, ang tanong, bakit naman ayaw mo? Kasi hindi yun masarap. Hindi yun maganda. Eh, maganda nga si Lord ang ginagawa. Hindi, Lord, gusto ko to eh. Hindi, anak, ito gusto ko. Hindi, Lord, gusto ko ito eh. Hindi, sige, yan na, sa'yo na yan. Di ba sa Bible, pinipilit nila yung gusto nila? Pinilit ng mga Israelita na sila magkaroon ng hari. Di ba? Pero ang Diyos ang hari nila. Pinayaran ng Diyos eh, di ba? Pag iginiit mo yung gusto mo, makukuha mo rin naman eh pagka giniit mo yung gusto mo. Pero may consequence dyan. Amen. Amen? Mahirap po yung consequence. God knows what is good for us. Amen. That is why He commanded us to trust in Him. Jeremiah 29 verse 11. Ang plano ng Diyos ay mabuti. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Eh Lord, yan din naman ang plano ko eh. Diba, gusto ko mag-prosper? Di ba? Not to harm me. You know, every good thing is subjective. Amen. That is your definition of good. Listen to this. God alone knows what is good. God is the standard of good. Yes. Amen. Do not redefine what is good. Amen. It may not be, or it may be good to you, but is it good in the sight of God? It may not be evil to you, but it is evil in the sight of God. Amen. Amen. Sa lipunan, hindi ito masama. Pinapayagan ng batas ito. This is not evil. Kaya sa Bible, nakalagay, evil in the sight of God. Hindi na sinasabing evil. Evil in the sight of God. Because there are many practices that are not evil in the eyes of the law or the society, but it is evil in the sight of God. The same thing, yung good. Kaya, listen to this. Ano ang unang temptation ng tao? Sabi ng devil, kainin niyo yan. Hindi, sabi ng Diyos, huwag namin kakainin yung bungang yan.
Hindi kainin niyo yan kasi alam ng Diyos pag kinain niyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Knowing what is good and evil. Am I right? Kaya ang tao ngayon, ang nagdidesisyon what is good and what is evil. Only God can decide what is evil and what is good for you. Amen. Kaya nga nahulog sa kasalanan eh. Di ba? Namulat ang kanilang mga mata kasi ang gusto ng devil, sila ang magdesisyon sa kanilang mga sarili kung ano ang mabuti, kung ano ang masama. Samantalang hindi nang pinapakain ng Diyos sa kanila. Ang pinapakain sa kanila ay yung puno ng buhay, the tree of life, not the tree of the knowledge of good and evil. Sa Diyos yun, mga kapatid. Pero sabi ng devil, if you eat that, you will be like God. Kaya ang tao ngayon parang Diyos. Sila ang nagdidesisyon kung ano ang mabuti, kung ano ang masama para sa kanila. Did you get the point? Amen. Only God knows what is good, what is best. Amen. Kung gusto ng Diyos na hindi ako mag-asawa, Lord, thank you, Lord. Amen. Hindi nga gusto ko mag-asawa nun eh. Meron akong mas maganda. Lord, gusto ko eh. God knows what is good and what is best. Amen? Same na daw, same. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Kung gusto mo mag-asawa, ibibigay ng Diyos yan. Amen. Oh, in His own way and in His own time. Amen. Amen? Pero meron sinabi ang Panginoon na may mga hindi makapag-aasawa dahil gawa din ng tao. Gawa mo rin sa sarili mo. Amen. Pero may mga hindi makapag-aasawa dahil sila ay maglilikod sa Panginoon. Sabi niya, di ba? Sa book of Matthew. 2 Corinthians. Merong iba hindi makapag-aasawa because they were born that way. 3 reasons. Pero yan lang po ay sa pag-aasawa. Pero sa pagpili ng karir, magandang buhay, wala namang specific ang Bible pagdating doon. Amen? Walang specific. You use your God-given wisdom in making decision. Hindi naman detailed ang Bible pagdating sa anong klaseng buhay ang ibubuhay mo. Anong kurso ang kukunin mo. Sino ang mapapangasawa mo. Ang sinabi lang ng Bible ay kung mag-aasawa ka, kaparehas ng pananampalataya mo na nagmamahal sa Panginoon. Pero kung sino yon, I will leave it to you. You pray. You pray. Amen. Kung ako na pupunta ba ako? May pinapag- Bakit? Parang parking lot po yan eh. Parking lot. Okay? Parking lot. Okay? For example, sa isang mall, ang dami, di ba, ang dami mga floor by floor na parking. Okay? Pero yung driver, paikot-ikot, naghahanap. Ang dami naman bakante. Bakit? Pumipili siya ng magandang spot. Okay? Magandang spot. Kasi pag malayo, may disadvantage, di ba? O lalo yan, di ba, sa labas. Pero pipili ka within the parking lot. Amen. Huwag sa labas, delikado. Pero within the parking lot, may mga advantage tsaka disadvantage. Yes. Okay? So, ganun po ang pagpili. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na pumili within His boundary, not outside His boundary. Amen. Kaya may mga disadvantage, may mga advantages. Siyempre, pagka napili mo, ito, tabi ng pinto, paglabas ko, okay, nandiyan na agad. O di advantageous sa iyo yun. Pero pag malayo, okay din naman. Kaya lang lalakad ka ng malayo. Diba? It's the same thing, mga kapatid, sa ating mga decision. Kahit sabihin mo, kasi ang Bible, hindi specific pagdating sa mga desisyon ng mga ganyan. Tinatanong ko ba, Lord,
anong oras po gusto mo akong gumising? Lord, anong ulam ba ang gusto mong kainin ko? Lord, magtutuplas ba ako, Lord? No, joke po yun, pero maraming iba, lahat pinag-uubaya kayo. Yes. Hindi ganun, mga kapatid. We have the God-given wisdom, guided by divine principle, guided by the Holy Spirit. Amen? Nakuha niyo yung point ko? Amen. At saka, ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi siya flight na naiwan ka ng flight. Ito po ay I should say train. Okay? Na-miss mo yung flight mo, okay, naiwan ka na. Diba? Pero meron pang kasunod na flight. Hindi ibig sabihin na meron kang pagkakamali sa decision mo, your life is doomed. Amen? Like for example, sa pag-aasawa, siya yung soulmate ko. Hindi ko totoo yun. Na tayo ay para lang sa isang tao yun. Lahat tayo ay meron ng kapartner. Hindi yung iba walang kapartner. Diba? Think about that. Kung ako ay siya yung partner ko, halimbawa, nagkamali ako ng desisyon, ibig sabihin, dubla ang buhay ko dahil hindi siya napangasawa ko. Dahil ako ay destined lang to sa babaeng yun. Correct. Nakuha niyo yung point? Yes. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Marami pang Kristiyano. Amen. At marami pang maboborn again. Amen! Sana ba? Kaya sa pagkasya, halimbawa, kita nyo kung partner po tayo, isa lang ang magkamali doon, mali na lahat. Yes. Tama. May domino effect. Nakuha niyo yung point? Amen. Kaya, nagpe-pray po tayo. Amen? Nagpe-pray tayo, nagpapakounsel tayo sa ating mga decision. Palapakan natin ang ating Panginoon. God knows what is best. Do not be wise in your own eyes and to interpret what is good for you. Don't be arrogant that your best is best than God's best. Amen. Because only God can know what is best. Pangalawa, mga kapatid, God protect us from pride and arrogance. Bakit natin kailangan magtiwala sa Diyos? Hindi niya lang tayo pinoprotektahan sa aksidente at kapahamakan. Pinoprotektahan din tayo ng Diyos na hindi tayo yumabang at hindi tayo maging prideful sa ating mga buhay. Amen. Meron pong madalas yung halimbawa na totoong nangyari pero totoong nangyari. May mga magkakaibigan kami mga pastor nung araw. Meron kami isang kilalang pastor, kaibigan na matalik, kumpare, napakagaling. Pag nagtanong ka, lagi siyang may sagot. Tama naman yung mga sagot niya, madiskarte siya. Marami siyang alam. Ang galing-galing niya. Talagang magaling, no? Hindi yung bola. Magaling talaga. Sabi ng isang kumpare namin, buti na lang hindi siya naging gwapo, no? Naging gwapo pa yan, pinapakayabang talaga yan. Totoo po yun, pero kahit sabihin mo gano'n example, minsan mga kapatid, may mga bagay na hindi talaga sadyang ibinibigay ng Diyos. Amen. Kasi alam niya, magiging prideful po tayo. Amen. Amen? He knows it. He is omniscient God. He knows it. Pagka ibinigay niya yung gusto mo, mapapahamak ka eventually. Amen. Amen. God protect us from arrogance and pride. Ang example mo dyan, si Pablo Si Pablo ay hindi original na kasama sa 12. Siya dagdag lang, but he became the greatest apostle of the Lord Jesus. Amen. Si Peter, si Paul. Si Paul, mightily used by God. Siya ang sumulat ng halos binabasa natin sa New Testament.
Siya ang halos ginamit ng Lord na nag-put up ng maraming churches. Very successful siya. Umakyat siya sa langit. Pinaakyat siya ng Diyos sa langit na hindi niya ma-explain ang mga nakita niya doon sa kalangitan. 2 Corinthians chapter 12. Pero meron nangyari sa kanya. Meron siyang isang bagay na hinihingi sa Diyos na hindi tinanggal ng Diyos sa kanya. Basahin natin. Okay? O, diyan muna. Sabi ng Bible, this is what the Lord says. Curse, sabi ng Diyos ha, curse is the one who trusts in man, who trusts on yourself, who draws his strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Amen. May sumpa pala na sinabi ang Diyos, mismo nagsabi, kapag ikaw ay sobra ang tiwala mo sa sarili mo, o kanino mang tao. Amen. Tingnan natin ang next slide. Ito si Paul. Sabi ni Paul, even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh. Figurative po yan. Tinik sa kanyang laman. Parang di ba sinasabi mo, ay ikaw tinik ka sa buhay ko. So meron tinik sa kanyang laman. Okay? This is a messenger of Satan. Messenger from Satan to torment me. Pinahirapan siya nito. Okay? And to keep me from becoming proud. So what Paul did, 3 times, different times, I begged the Lord, take it away. Next slide. Each time he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Medyo malalim po yan. Diba? Meron siyang tinik. Hindi yan sakit. Meron niyang isang parang parte na ng katawan niya na kada hayo niya laging nanganganib ang kanyang buhay. Halos siya'y papagayin lagi. Nahihirapan siya sa kanyang kondisyon na gano'n. Hiningi niya sa Diyos, tanggalin mo po ito, Lord. 3 beses niyang hiningi sa Diyos. At sa bawat hingi niya, gano'n din ang Lord. Ang sabi niya, ulit lang, my grace is sufficient for you. Hindi inalis ng Lord. Hindi inalis ng Lord. Nilagay ng Lord sa kanya sadya yung para hindi siya yumabang. Sa dami ng kanyang accomplishment, sa dami ng kanyang mga tinanggap na mga kapahayagan. And yet, lagi siya nagtitiwala sa Diyos. Kasi kapag nararamdaman niya ang kahinaan niya, nararamdaman niya ang kalakasan ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? So may mga bagay na ganoon sa ating mga buhay. Because God always our lives to be protected from pride and arrogance. Amen? Yung pride and arrogance na yan, mga kapatid, hindi lang yan sa mga mayayaman. Marami din mga mahihirap, punong-puno ng pride. Wala na nga, mayabot. Wala na nga. Ayaw pa magpatawad. Ayaw pa magpakumbaba. Did you get my point? Amen? Ang ikahuli, mga kapatid, God wants us to be dependent on Him. Bakit gusto ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Kanya? Kasi alam ng Diyos kung ano ang maganda at mabuti para sa atin. Tinawag niya tayo magtiwala sa Kanya para hindi tayo yumabang. Hindi tayo magtiwala sa mga sarili natin. Amen. At ikahuli, mga kapatid, gusto ng Diyos maging dependent ka sa Kanya. Very dependent ka sa Kanya. May mga tao bang napaka-dependent sa inyo? Meron ba mga taong very dependent sa inyo? Hinahanap ka lagi? Tinatawagan ka lagi? Pagsahod. Kasi very dependent sa'yo. Very dependent sa'yo. Nadalaman niyo po ba yun? Amen. Very dependent sila sa'yo. Hinahanap kang lagi. Kasi may kailangan sila sa'yo.
Kasi dependent implies relationship. When a person is so dependent on you, lagi kanyang hinahanap, lagi kanyang tinatawagan, dependent sa iyo eh. Gusto ng Diyos, ganun po tayo sa Kanya. Pag dependent ka sa Kanya, lagi mo siyang hahanapin. Magtitiwala ka sa Kanya, lagi mo siyang tatawagan. Gusto ng Diyos yun, mga kapatid. That we are so dependent on Him. Every day, paggising sa umaga, nananalangin ka na parang hindi ka magtatagumpay sa maghapong ito kung hindi ka bibigyan ng assurance ng Lord. That's why you always pray, you always seek Him, because you are so dependent on Him. Amen? Yun po ang ibig sabihin, bakit tayo tinawag ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Sabi ng verse, and I will end, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Let's put our trust in the Lord. Mga kapatid, God has a plan for each one of us. Huwag tayong matakot sumunod. Napansin niyo ba, nung si Peter ay sumunod sa kanya, sabi ng Diyos sa kanya, do not be afraid. Kasi mayroong pangamba sa pagsunod. May takot sa pagsunod. Paano na ito? Ano ang mangyayari pag ako ay sumunod at ginawa ko ito? What will happen to me? Do not be afraid, mga kapatid. Amen? Amen. Do not be anxious. Do not worry. Magtiwala tayo sa Diyos. Makapangyarihan ang ating Diyos. Hindi siya nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pamamayaan. Buhay po ang Panginoon. Amen? Magtiwala po tayo sa Kanya. Huwag tayo maging marunong kaysa sa Diyos. Mabuhay tayo sa pananampalataya because the Bible tells us the just shall live by faith. Mabubuhay po tayo sa pananampalataya. Hindi lahat ay ipinapakita ng Diyos. At the moment, we just know in part. And then later on, the Lord will reveal everything unto us. That is why we were commanded to trust in the Lord. Sa desisyon natin, sa mga pangasawa natin, sa mga trabaho natin, mga pamilya natin, mga plano natin, huwag tayong maging matalino sa ating mga sarili. Limited ang mind, mga kapatid. Trust in the Lord with all your heart. Tatayo po tayong lahat, mga kapatid.